Isa kang palamunin, Clara. Pumirma ka na at umalis. Sigaw ni Anton habang nakapulupot kay Stella na walang hiyang suot ang paboritong damit ni Clara. Sa gitna ng dumi ng kusina, tahimik na pinunit ni Clara ang kanyang lumang apron. Hindi siya umiyak. Ibinigay ko ang lahat, pero basura ang nakita mo. Tinalikuran niya sila, handang bawiin ang bilyong-pisong imperyo niya. Handa na ba si Anton sa pagbabalik ng Reyna? Hindi na kita kailangan, Clara. Pumirma ka na sa mga papel na yan at umalis ka na sa pamamahay ko. Pagod na akong makita ang pagmumukha mong parang laging pinagsakluban ng langit at lupa. Sawa na ako sa pagiging palamunin mo. Ang bawat salita ni Anton ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng kanilang tahanan. Sa gitna ng kusina, dahan-dahang napatigil ang kamay ni Clara sa paghahalo ng mainit na sabaw. Ang amoy ng luya at sariwang gulay na kanina pa niya matiyagang inihahanda para sa kumakalam na sikmura ni Anton ay biglang naglaho na palitan ng mapait na lasa ng pagtataksil. 3 oras siyang nakatayo sa harap ng kalan. Tinitiis ang init at ang pagod ng kanyang likod para lamang sa espesyal na hapunan na ito na magpapaginhawa sana sa ulcer ng kanyang asawa. Ngunit ang pagmamahal na ibinuhos niya sa bawat sangkap ay nauwi lamang sa isang tumpok ng basura sa paningin ng lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Dahan-dahang binitawan ni Clara ang sandok at ang tunog ng pagtama nito sa gilid ng palayok ay tila isang malakas na kampana ng kamatayan para sa kanilang 3 taong pagsasama. Naramdaman niya ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mga daliri. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila nanigas habang ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa loob ng kusina ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato na dumiin sa kanyang dibdib. Hindi niya magawang lumingon dahil alam niyang sa likod niya nakatayo ang lalaking kinalimutan niya ang kanyang sariling dangal para lamang pagsilbihan. Ano, Clara? Bingi ka na rin ba? O baka naman nag-iisip ka na kung saan ka pupulutin kapag pinalayas kita? Don't worry, Stella can give you some coins para sa pamasahe mo pabalik sa probinsya niyo. Dagdag pa ni Anton na may kasamang nakakangilong tawa. Naririnig ni Clara ang marahang yabag ng sapatos ni Stella na papalapit kay Anton. Ang bawat hakbang nito sa kanilang sahig ay parang isang insulto sa bawat oras na ginugol ni Clara sa paglilinis ng bahay na yon. Ang bango ng mamahaling pabango ni Stella ay pumasok sa kanyang ilong, isang amoy na labis na kaiba sa amoy ng bawang at sibuyas na kumapit na sa balat ni Clara sa loob ng 3 taon. Ang kaibahang ito ay tila isang malupit na paalala kung gaano na siya naging luma at kinalimutan sa loob ng sarili niyang tahanan. Inilapag ni Anton ang mga dokumento sa hapagkainan. Ang tunog ng papel na tumama sa kahoy ay tila isang sampal na nagpagising sa diwa ni Clara. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang puting papel na may itim na tinta, ang kasunduan na magtatapos sa lahat ng kanyang sakripisyo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa umuusok na sabaw. Ngunit ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay sumasama sa pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang biyanan na si Doña Carmen. Ang tunog ng kanyang baston sa sahig ay naghatid ng panibagong alon ng pangungutya. Sa wakas, Anton, naisip mo ring alisin ang linta sa buhay mo. Akala ko ay habang buhay na tayong magtitiyaga sa isang babaeng walang ibang alam, kundi ang magluto at maglaba. Tumingin ka sa salamin, Clara. Hindi ka nababagay sa pamilyang ito. Isang kahihiyan ang pagkakaroon ng manugang na dukha at walang silbi. Nanatiling nakatalikod si Clara. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang sarsang apron. Ang tela nito ay lukot na sa higpit ng kanyang hawak. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang manindigan.
Ang bawat insulto ng kanyang biyenan ay parang mga latay sa kanyang likuran, mga sugat na matagal na niyang iniinda, ngunit ngayon lamang tuluyang nagdurugo. Ang bahay na ito, na itinuring niyang templo ng kanyang katapatan, ay naging isang madilim na kulungan ng kanyang kaluluwa. Pumirma ka na, Clara. Huwag mo nang pahabain pa ang drama na ito. Stella is pregnant. Kailangan ng anak ko ng isang pamilyang may dangal, hindi ang isang tulad mo na pabigat lang. Ang huling hirit ni Anton na tila isang huling pako sa krus na pinapasa ni Clara. Stella is pregnant. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Clara. Bumasag sa huling piraso ng kanyang puso. Naalala niya ang mga gabing ipinagdarasal niya na magkaroon din sila ng supling, ang mga gamot na ininom niya at ang mga pagsusuring pinagdaanan niya habang si Anton ay abala na pala sa kandungan ng iba. Ang lahat ng kanyang pagsisikap na maging perpektong asawa ay naging isang malaking biro sa harap ng katotohanan ito. Dahan-dahang humarap si Clara. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang na hindi pa nakita ni Anton kailanman. Hindi ito ang kinang ng luha, kundi ang kinang ng isang mitya na nagsisimula ng mag-apoy sa gitna ng kadiliman. Tumingin siya kay Anton, pagkatapos ay kay Stella at huli kay Doña Carmen. Ang kanyang katahimikan ay naging mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Lumapit siya sa mesa kung nasaan ang mga papel. Ang kanyang bawat hakbang ay tila may bigat ng 1,000 tonelada, ngunit may kasamang hindi maipaliwanag na determinasyon. Ang liwanag ng bumbilya sa kusina ay tumama sa kanyang mukha. Ipinapakita ang bawat guhit ng pagod at sakit na kanyang tiniis. Kinuha niya ang pluma, ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa linya kung saan niya itatala ang kanyang kalayaan. Habang ang dulo ng pluma ay sumasayad sa papel, isang katanungan ang pabalik-balik na kumakatok sa kanyang isipan. Isang tanong na punong-puno ng pait at pagsisisi. Ito ba talaga ang halaga ng 3 taon kong pagpapakababa? Ang maipagpalit sa isang kasinungalingan habang ang aking tunay na pagkakakilanlan ay nananatiling nakatago sa ilalim ng mga dumi ng kusinang ito? Huwag mong isipin na ginagawa namin ito dahil masama kaming tao, Clara. Gusto lang namin ang makakabuti para sa magiging anak namin ni Anton. Sana ay mapatawad mo kami. Ang nanginginig na boses ni Stella ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Anton. Ang mga pekeng luha sa mata ni Stella ay tila mga kristal na walang kinang sa paningin ni Clara. Alam niya ang laso na nakatago sa likod ng mga salitang iyon. Isang uri ng pagmamanipula na nagpapalabas na siya pa ang may kasalanan sa sarili niyang pagdurusa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salita ay hindi na tumatagos sa puso ni Clara. Ang bawat pangungusap ni Stella ay tila mga langaw na nag-iingay lamang sa paligid ng kanyang tenga. Walang halaga at puno ng dumi. Hindi sumagot si Clara. Sa halip, ang tunog ng pluma na mabilis na gumuguhit sa papel ang tanging narinig sa buong kusina. Ang kanyang lagda ay malinaw, matapang, at walang alinlangan. Isang simbolo ng pagbitaw sa lahat ng sakit na kanyang kinimkim. Nang matapos ang huling kurba ng kanyang pangalan, binitawan niya ang pluma at hinayaang gumulong ito sa ibabaw ng mesa. Hindi siya tumingin kay Anton, hindi siya tumingin sa buntis na kabit nito. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang likod ay hindi nabaluktot sa bigat ng pagsisilbi. Naglakad siya patungo sa hagdan, nilampasan ang dalawa na tila mga hangin lamang na hindi karapat-dapat sa kanyang pansin. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay naghahatid ng isang uri ng gaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pumasok siya sa kanilang dating kwarto at kinuha ang isang maliit at kupas na maleta. Wala itong laman kundi ang ilang piraso ng damit na binili niya gamit ang sarili niyang ipon
bago pa siya ikasal at ang ilang mahahalagang alaala ng kanyang tunay na pamilya. Pagbaba niya sa sala, naghihintay na si Doña Carmen sa paanan ng hagdan. Nakapamaywang ang matanda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. Sandali lang, Clara. Saan mo balak dalhin ang maletang yan? Baka naman may itinago kang mga alahas o pera na hindi isayo. Alam kong hirap ka sa buhay, kaya baka nagkamali ka ng dampot sa mga gamit ng anak ko. Bago pa makasagot si Clara, hinablot ni Doña Carmen ang maleta at marahas na binuksan ito sa gitna ng sala. Nagkalat ang mga lumang damit ni Clara sa sahig. Maingat na hinalungkat ng matanda ang bawat tupi ng tela, tila naghahanap ng nakatagong ginto. Ang bawat pagpunit ng katahimikan sa loob ng bahay dahil sa marahas na paghalungkat ni Doña Carmen ay nagpapainit sa dugo ni Clara, ngunit nanatili siyang kalmado. Ang kawalan ng hiya ng kanyang biyenan ay wala ng hangganan. Wala kang makikita dyan na pag-aari niyo, dahil kailanman ay wala akong hiningi sa inyo na hindi niyo ibinigay ng may halong sumbat. Ang malamig na tinig ni Clara ay tila isang ihip ng hangin mula sa isang sementeryo. Nang wala itong mahanap, padabog na isinara ni Doña Carmen ang maleta. Sa gitna ng kahihiyang yon, dahan-dahang itinaas ni Clara ang kanyang kaliwang kamay. Gamit ang kanyang mga daliri, hinubad niya ang mumurahing wedding ring na ibinigay ni Anton sa kanya. Isang singsing na matagal nang naging sanhi ng pangangati at sugat sa kanyang balat. Kinuha niya ang kamay ni Doña Carmen at marahas na ibinagsak ang singsing sa palad nito. Heto ang huling piraso ng kadena na nag-uugnay sa akin sa pamilyang ito. Itago mo, ibenta mo, o ipakain mo sa alaga mong aso. Wala na akong pakialam. Ang bawat salita ni Clara ay may bigat ng isang hatol. Tumalikod na si Clara at hinila ang kanyang maleta patungo sa pintuan. Nang sandaling bumukas ang pinto, ang malakas na bugso ng hangin at ang malamig na patak ng ulan ang sumalubong sa kanya. Ang langit ay tila nakikiramay o marahil ay nagdiriwang din sa kanyang paglaya. Hindi siya lumingon nang marinig niya ang malakas na pagbagsak ng pinto sa kanyang likuran. Ang tunog ng pagkakandado na tila nagsasabing hindi na siya muling makakabalik. Naglakad siya sa gitna ng dilim. Ang ulan ay ont-unting binabasa ang kanyang manipis na blusa. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay sumasama sa kanyang mga luha hanggang sa hindi na niya matukoy kung ano ang galing sa langit at ano ang galing sa kanyang puso. Ang kalsada ay maputik at ang lamig ay nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Siya ay mag-isa, basa at tila walang patutunguhan. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, siya ay malaya. Habang papalayo siya sa subdibisyon, isang pares ng nakakasilaw na puting ilaw mula sa isang sasakyan ang unti-unting bumagal sa kanyang tabi. Ang tunog ng makina ng mamahaling sasakyan ay tila isang malakas na huni sa gitna ng katahimikan ng gabi. Huminto ang itim na sasakyan sa harap niya, humaharang sa kanyang daraanan. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran at isang matandang lalaki na nakauniforme ng butler ang bumaba. Hindi alintana ang malakas na ulan. Mabilis siyang nagbukas ng isang malaking itim na payong at itinapat ito sa ulunan ni Clara. Ang bawat patak ng ulan na kanina ay nagpapahirap sa kanya ay biglang naputol. Senyorita Clara, ang boses ng matanda ay puno ng respeto at lungkot. Hinihintay na po kayo ng chairman sa mansyon. 3 taon na po ang lumipas mula nang huli niyo kaming pinayagang pagsilbihan kayo. Oras na po para bumalik ang tunay na may-ari ng Imperyong de Leon. Napatigil ang mundo ni Clara. Tumingala siya sa itim na payong at pagkatapos ay sa marangyang loob ng sasakyan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi habang ang kanyang kamay ay humahawak sa malamig na pinto ng kotse. Sa loob ng malamig at marangyang sasakyan, ang bango ng mamahaling leather at ang katahimikan ng paligid ay tila isang yakap na matagal nang ipinagkait kay Clara.
Kinuha niya ang malambot at puting tuwalya na inabot ng matandang butler at marahan niyang pinunusan ang kanyang mukha at ang kanyang mga basang braso. Wala nang luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Ang bawat patak ng ulan na tinuyo ng tuwalya ay tila nagtatanggal din ng huling bakas ng sakit at kahihiyang dinanas niya sa bahay ni na Anton. Ang babaeng naging alipin ng pag-ibig sa loob ng 3 taon ay unti-unti nang naglalaho at ang tunay na Clara de Leon ay nagsisimulang magising mula sa isang mahabang panaginip habang ang sasakyan ay tahimik na bumabaybay sa kalsada. Sa kabilang dako naman ng lungsod, si Anton ay masayang nakaupo sa harap ng kanyang computer sa kanilang sala. Nakasandal ang ulo ni Stella sa kanyang balikat habang pinipili nila ang isang mamahaling kwintas na nakita nila sa isang online luxury store. Ito ang regalo ni Anton para sa kanilang anibersaryo, isang paraan upang ipagmalaki kay Stella na kaya niyang ibigay ang lahat ng luho nito. Ngunit nang i-click ni Anton ang pindutan para sa huling bayad, ang screen ay hindi nagpakita ng kumpirmasyon. Sa halip, isang pulang babala ang lumabas na nagsasabing hindi tinanggap ang kanyang credit card. Anong nangyari, Anton? Bakit ayaw? Ang may halong inis na tanong ni Stella. Sinubukan ulit ni Anton ang isa pang card, pagkatapos ay isa pa. Ngunit lahat ng ito ay nagpakita ng parehong mensahe. Ang kanyang noo ay nagsimulang magpawis sa kabila ng lamig ng aircon. Hindi niya maintindihan kung bakit ang mga card na palagi niyang ginagamit ay biglang nawalan ng bisa. Ang kanyang kaba ay nagsisimulang mamuo, isang kakaibang pakiramdam na tila may malaking pundasyon sa kanyang buhay ang biglang yanig. Samantala, dahan-dahang huminto ang sasakyan ni Clara sa harap ng dambuhala at nagniningning na mansyon ng mga De Leon. Pagbaba niya ng kotse, ang mahabang hilera ng mga kasambahay ay sabay-sabay na yumukod bilang paggalang. Sa gitna ng malawak na pintuan, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang matikas na tindig at ang kanyang seryoso, ngunit mapagmahal na tingin ay sapat na upang maramdaman ni Clara na siya ay ligtas na. Si Gabriel, ang taong matagal nang naghihintay sa kanyang pagbabalik, ang taong palihim na nagpoprotekta sa kanya mula sa malayo. Welcome home, Clara? Ang malalim na boses ni Gabriel ay puno ng emosyon. Lumapit siya at inabutan si Clara ng isang tasa ng mainit na tsaa na may halong chamomile, ang paborito nito noong bata pa siya. Walang tinanong si Gabriel tungkol sa nangyari. Hindi niya kailangang marinig ang mga detalye dahil ang mga mata ni Clara ay nagsasabi na ng lahat. Sa bawat dampi ng mainit na tasa sa palad ni Clara, nararamdaman niya ang tunay na pag-aalaga. Isang uri ng kalinga na hindi man lang naipakita ni Anton kahit kailan. Kinabukasan, ang katahimikan ng mansyon ay napalitan ng awtoridad. Nakasuot na si Clara ng isang pasadyang itim na business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay puno ng talino at kapangyarihan. Nakaupo siya sa harap ng isang malaking monitor habang si Gabriel ay nasa kanyang tabi. Ang bawat impormasyon tungkol sa LA Corp, ang kumpanya ni Anton, ay nakalatag sa harap nila. Isang pindot lamang ng daliri ni Clara ay sapat na upang baguhin ang tadhana ng kumpanyang iyon. Lahat ng pondo na ipinapasok natin sa kumpanya ni Anton sa pamamagitan ng mga dummy investors, itigil nyo na lahat ng kontrata na nakabitin at lahat ng pautang na tayo ang garantor. Bawiin nyo ngayong oras din. Ang boses ni Clara ay hindi nanginginig. Wala itong bahid ng puot, tanging malamig na hustisya lamang. Gusto niyang makita kung gaano kalayo ang mararating ni Anton nang wala ang kanyang anino na sumusuporta sa bawat hakbang nito. Sa opisina ng LA Corp, ang paligid ay biglang naging magulo. Ang tunog ng mga teleponong walang tigil sa pagring ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Pumasok ang sekretarya ni Anton na halos hindi na makahinga sa takot. Sir, tumatawag po ang ating 3 pinakamalaking investors. Binabawi po nila ang lahat ng kanilang puhunan nang walang pasabi.
Sabi po nila, wala na raw silang tiwala sa pamamalakad nyo. Napapatayo si Anton. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Hindi niya alam kung paano nangyari na ang lahat ng kanyang tagumpay ay biglang naglaho sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit niyang tinatawagan ang mga kontak na dati ay madali niyang nakakausap, ngunit wala nang sumasagot. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang malaking tanong ang pilit na sumasagi sa kanyang isipan, isang tanong na nagpaparamdam sa kanya ng matinding takot. Bakit tila kasabay ng pag-alis ni Clara ang pagbagsak ng lahat ng aking pinaghirapan? Sa loob ng boardroom ng LA Corp, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Paulit-ulit na naglalakad si Anton mula sa isang dulo ng silid patungo sa isa pa. Ang kanyang mga yabag sa carpet ay mabilis at hindi mapakali. Ang kanyang mamahaling kurbata ay maluwag na at ang kanyang buhok ay gulo-gulo dahil sa madalas niyang pagsapo sa kanyang ulo. Sa harap niya, ang mga papeles na nagpapakita ng pag-urong ng mga investors ay nakakalat, tila mga patay na dahon na wala ng silbi. Hindi niya mawari kung paano ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanya ay biglang naging mailap at malamig. Hindi ito maaari. Hanapin niyo ang contact ng ating anonymous guardian angel. Siya lang ang makakapagligtas sa atin ngayon. Ang pasigaw na utos ni Anton sa kanyang mga tauhan. Ngunit ang tanging sagot na natanggap niya ay ang katahimikan ng kanyang mga empleyado na hindi rin alam kung sino ang misteryosong tao na palaging nagliligtas sa kumpanya sa tuwing may krisis. Ang katotohanang hindi niya kailanman nakilala ang taong nagbigay sa kanya ng tagumpay ay nagsisimulang sumampal sa kanyang pagkatao. Samantala, sa isang mamahaling butik, ang boses ni Stella ay pumapait. Habang kausap si Anton sa telepono. Ano? Anton? Nagbibiro ka ba? Paanong nakansela ang booking natin sa Boracay? Ipinagmalaki ko na sa mga kaibigan ko na sa isang 5-star hotel tayo tutuloy. Ang bawat salita ni Stella ay puno ng reklamo, walang kahit katiting na pag-aalala sa pinagdadaanan ng kumpanya ni Anton. Para sa kanya, ang halaga ni Anton ay nakadepende lamang sa kung anong luho ang kaya nitong ibigay. Ang kanyang tunay na kulay ay unti-unti nang lumalabas sa gitna ng unti-unting pagguho ng kanilang mundo. Malayo sa kaguluhang iyon, sa loob ng malawak at tahimik na opisina ng De Leon Empire, nakaupo si Clara sa isang malambot na upuang gawa sa velvet. Sa harap niya, tinuturuan siya ni Gabriel kung paano basahin ang mga komplikadong graph ng kanilang mga bagong proyekto. Ang bawat paliwanag ni Gabriel ay mahinahon at puno ng pasensya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, naramdaman ni Clara ang bahagyang pagdapo ng balikat ni Gabriel sa kanyang braso habang itinuturo nito ang isang detalye sa screen. Isang kuryente ng kakaibang kaba ang dumaan sa kanyang puso, ngunit hindi ito ang kaba ng takot, kundi ang kaba ng isang pusong muling natututong tumibok. Huwag mong madaliin, Clara. Nandito lang ako sa tabi mo. Ang bulong ni Gabriel na may kasamang banayad ng ngiti. Kinuha ni Gabriel ang tasa ng kape ni Clara at pinalitan ito ng bago nang mapansin niyang malamig na ang iniinom ng dalaga. Ang maliit na kilos na ito ay nagpapakita ng isang uri ng pagpapahalaga na hindi kailanman naramdaman ni Clara sa piling ni Anton. Sa loob ng opisinang iyon, si Clara ay hindi lamang isang katulong o asawa. Siya ay isang reyna na muling hinuhulma ng kamay ng isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang bahay ni na Anton ay puno ng mga bisita. Nagpatawag ng isang maliit na salo-salo si Doña Carmen upang ipagmalaki ang kanyang mga bagong alahas sa kanyang mga kaibigang kumare. Ngunit nang dumating na ang oras para bayaran ang catering na kanyang in-order, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang card ay paulit-ulit na tinatanggihan ng machine. Ang bulungan ng kanyang mga bisita ay nagsimulang punuin ang sala. Ang mga tinging puno ng pangungutya ay tila mga palaso na tumutusok sa kanyang pride.
Ang kinatatakutan niyang kahihiyan ay nangyayari na sa harap mismo ng mga taong gusto niyang hangaan siya. Nang makaalis na ang mga bisita, nang may dalang tsismis, ang katahimikan ng bahay ay muling nabasag ng tunog ng telepono. Kinuha ni Anton ang receiver nang may mabigat na dibdib. Ang boses mula sa kabilang linya ay malamig at formal. Ito ay mula sa bangko. Mr. Luke, binibigyan na lamang po namin kayo ng 7 araw upang bayaran ang inyong mga utang sa kumpanya at sa inyong personal na loan. Kung hindi po kayo makakapagbayad sa itinakdang oras, wala po kaming ibang magagawa kundi i-foreclose ang inyong bahay at lahat ng ari-arian na nakapangalan sa inyo. Ang bawat salita ng bank officer ay parang isang mabigat na martilyo na dumudurog sa natitirang lakas ni Anton. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa kawalan habang ang tunog ng paulit-ulit na pagbagsak ng ulan sa labas ay tila isang malungkot na awit ng kanyang nalalapit na pagbagsak. Buksan mo ang pinto na yan, Stella. Sigurado akong may itinago ang babaeng yan dito na hindi natin nakuha noong pinalayas natin siya. Hindi pwedeng wala siyang naitagong alahas sa loob ng 3 taon. Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng kasakiman habang pilit niyang itinutulak ang pinto ng maliit na kwarto na dating tinutuluyan ni Clara. Dahil wala silang pera at hinahabol na ng mga bayarin, ang huling pag-asa ng matanda ay ang nakaraan ni Clara. Ang tunog ng pagkakalampag ng pinto at ang pagpilit sa siradura ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway, isang malupit na paglapastangan sa tanging lugar na naging santuwaryo ng katahimikan para kay Clara noon. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, pumasok ang dalawa na parang mga buwitre na naghahanap ng tira-tirang laman. Ang kwarto ay malinis, maayos, at may amoy pa rin ng paboritong sabon ni Clara. Isang amoy na tila nagpapaalala sa kanilang presensya na sila ay mga magnanakaw sa loob ng sarili nilang tahanan. Sinimulan ni Stella na halongkatin ang mga cabinet, itinapon ang bawat natirang papel at lumang gamit sa sahig. Ang bawat pagkalat ng mga gamit ay tila isang huling insulto sa babaeng palagi silang pinagsilbihan. "Tignan mo ito, Mama Carmen, isang brooch!" Ang sigaw ni Stella habang itinataas ang isang antigong alahas na yari sa puting ginto at napapalibutan ng maliliit ngunit nagniningning na mga brilyante. Ito ang brooch na pag-aari ng yumaong ina ni Clara, ang tanging bagay na hindi niya dinala dahil ayaw niyang mantsahan ng dumi ng bahay na yon. Ngunit bago pa ito makuha ni Doña Carmen, mabilis itong isinilid ni Stella sa kanyang bulsa nang walang nakakakita. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. Wala siyang balak ibahagi ang huling kayamanan ni Clara sa kahit na sino. Malayo sa bahay na yon, sa loob ng isang high-tech na monitoring room sa De Leon Empire, nakaupo si Clara sa harap ng isang malaking screen. Pinapanood niya ang bawat galaw ng dalawa sa pamamagitan ng nakatagong CCTV camera na matagal na niyang ipinalagay noon pa man. Nakikita niya ang pagkasabik sa mukha ni Stella at ang desperasyon ni Doña Carmen. Hindi siya nagalit. Sa halip, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pinagmamasdan niya ang kanyang bagong manicure. Ang bawat kuko ay perpekto at makintab, habang ang mga taong dating umalipusta sa kanya ay nag-aagawan sa mga barya at nakaw na alahas. Hayaan mo silang maglaway sa mga bagay na akala nila ay makakapagligtas sa kanila. Ang bulong ni Clara sa gitna ng katahimikan ng silid. Alam niyang ang brooch na yon ay may nakatagong tracker at ang bawat hakbang ni Stella ay nakatala na sa kanyang system. Ang paghihiganti ni Clara ay hindi marahas. Ito ay isang serye ng mga trap na unti-unting sasakal sa kanila. Samantala, sa sala ng bahay, nagsisimula na ang matinding pag-aaway ni na Anton at Stella. Ang boses ni Anton ay pagal at puno ng stress. "Kailangan nating magbenta ng mga kagamitan, Stella. Hindi sapat ang brooch na sinasabi mo para bayaran ang utang sa kumpanya. Bakit hindi mo gamitin ang mga bags na binili ko sa'yo
para makatulong naman. Ano? Ibebenta ko ang mga bags ko? Hindi mo ba naiisip ang sasabihin ng mga kaibigan ko, Anton? Ikaw ang lalaki. Ikaw ang gumawa ng paraan. Ang tugon ni Stella na may kasamang pag-irap at pag-ismid. Sa bawat salita ni Stella, nararamdaman ni Anton ang unti-unting pagkupas ng kanyang pagtingin sa babaeng akala niya ay kanyang pangarap. Ang pangarap na yon ay mabilis na nagiging isang bangungot na puno ng demands at kawalan ng malasakit. Nang wala ng ibang pagpipilian, kinuha ni Anton ang kanyang jacket at lumabas ng bahay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may kasamang huling bakas ng pag-asa. May narinig siyang balita na ang De Leon Empire ay nagbubukas ng pinto para sa mga bagong investments basta't ang may-ari ng kumpanya mismo ang makikipag-usap sa kanilang vice president. Hindi alam ni Anton na ang bawat hakbang niya patungo sa dambuhalang gusali ng De Leon ay tila isang paglakad patungo sa bitayan na siya rin ang nagtayo. Pagdating niya sa malawak na lobby, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang lalaking dati ay puno ng kayabangan, ngunit ngayon ay tila isang basang sisiw na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Ang malalaking pintuan ng De Leon Empire ay dahan-dahang bumukas para sa kanya, na tila isang bunganga ng isang halimaw na handa siyang lamunin ng buo. Nakatayo si Anton sa gitna ng malawak at nagniningning na lobby ng De Leon Empire. Ang kanyang mga kamay ay pasimpleng pinupunasan sa gilid ng kanyang pantalon dahil sa sobrang kaba. Ang bawat tao sa paligid niya ay mabilis ang lakad, bihis na bihis, at tila may mahahalagang misyong ginagawa. Sa gitna ng dambuhalang gusaling ito, naramdaman ni Anton na siya ay naging maliit at walang halaga. Inayos niya ang kanyang kurbata sa huling pagkakataon. Pilit na ibinabalik ang dating yabag sa kanyang dibdib, kahit na ang totoo ay nanginginig ang kanyang mga tuhod sa bawat minutong lumilipas. Sa itaas na palapag, sa loob ng pinakamarangyang opisina ng gusali, payapang nakaupo si Clara. Ang bawat detalye ng silid ay nagpapakita ng yaman, mula sa mga antigong painting sa dingding hanggang sa amoy ng sariwang bulaklak na kinuha pa mula sa sariling hardin ng mga De Leon. Sa tabi niya, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan. "Handa ka na ba, Clara?" Ang mahinahong tanong ni Gabriel. Isang tipid na tumango lamang ang isinagot ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay tila mga kristal na walang bahid ng takot. Tanging ang lamig ng isang buong bilyonaryang imperyo ang mababanaag sa kanyang tingin. "Sir, pinapatawag na po kayo ng ating Vice President. Sumunod po kayo sa akin." Ang boses ng sekretarya ay formal at walang emosyon. Sumunod si Anton nang may mabilis na tibok ng puso. Habang naglalakad sila sa mahabang hallway na may sahig na gawa sa marmol, ang bawat tunog ng kanyang sapatos ay tila isang babala. Pumasok sila sa isang pinto na yari sa mabigat na kahoy ng mahogany. Ang loob ng opisina ay bahagyang madilim at ang tanging maliwanag ay ang malawak na bintana na nakaharap sa buong lungsod. Sa gitna ng silid, nakatalikod ang isang malaking leather na upuan. "Magandang umaga po, Madam Vice President. Ako po si Anton Luke ng LA Corp. Narito po ako upang humingi ng pagkakataon na mapag-usapan ng isang investment na magliligtas sa aming kumpanya." Ang boses ni Anton ay nanginginig, puno ng pagsusumamo na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang formal na pananalita. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa likod ng upuan, umaasang ang taong nakaupo roon ang magiging tagapagligtas ng kanyang gumuguhong mundo. Dahan-dahang umikot ang upuan. Ang tunog ng pag-ikot nito sa sahig ay tila isang mabagal na paghila sa mitya ng isang bomba. Nang tuluyang humarap ang upuan, ang mundo ni Anton ay tila gumuho sa isang kisap mata. Doon, sa harap mismo ng kanyang mga mata, nakaupo si Clara. Ngunit hindi ito ang Clara na kilala niya sa loob ng 3 taon. Ang kanyang buhok ay perpektong nakastyle. Ang kanyang muka ay binalot ng makeup na nagpatingkad sa kanyang taglay na kagandahan.
at suot niya ang isang designer suit na mas mahal pa sa buong taunang kita ng kumpanya ni Anton. Clara, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakaupo sa upuang yan? Ang boses ni Anton ay naging isang pabulong na sigaw. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kanilang mga socket sa sobrang pagkagulat. Sa loob ng ilang segundo, pumasok sa isip niya ang isang masamang hinala. Kabit ka ba rito? Ginamit mo ba ang katawan mo para makapasok sa kumpanyang ito at paghigantihan ako? Ang kanyang dating kayabangan ay muling bumalik, isang depensang mekanismo upang pagtakpan ang kanyang matinding kahihiyan. Ngumiti si Clara, isang nganamasang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mr. Luke, bantayan mo ang iyong pananalita sa loob ng aking opisina. Ako ang Vice President ng De Leon Empire at ang kumpanyang kinakatawan mo ay kasalukuyang nakadepende sa bawat salitang lalabas sa aking mga labi. Huwag mong sukatin ang aking pagkatao sa sarili mong maruming pamantayan. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang sampal ng malamig na tubig sa mukha ni Anton. Ang awtoridad sa kanyang boses ay hindi matatawaran. Isang kapangyarihang nagpatahimik sa lahat ng insulto na balak pa sanang sabihin ni Anton. Hindi maaari. Ikaw ay isang mahirap na babae mula sa probinsya. Pinulot ka lang namin sa hirap. Ang hiyaw ni Anton habang pilit na humahakbang papalapit sa lamesa ni Clara. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na humarang si Gabriel. Ang kanyang katawan ay tila isang pader na hindi matitibag. Ang tingin ni Gabriel ay puno ng babala. Isang senyales na kahit isang daliri ni Anton ay hindi pwedeng dumampi kay Clara. Security, pakidala ang taong ito palabas. Wala siyang respeto sa pamunuan ng kumpanyang ito at wala siyang lugar dito. Ang utos ni Clara habang dahan-dahang ibinabalik ang kanyang tingin sa mga papeles sa kanyang lamesa. Dalawang malalaking gwardiya ang mabilis na pumasok at hinawakan si Anton sa magkabilang braso. Habang kinakaladkad siya palabas, hindi na mapigilan ni Anton ang magwala. Ang kanyang pagsisigaw ay umalingaw-ngaw sa buong hallway. Ngunit bago tuluyang sumara ang pinto ng elevator, narinig ni Anton ang huling pangungusap ni Clara na tila isang laso na dahan-dahang papatay sa kanyang diwa. Mr. Luke, ang anonymous guardian angel na matagal mong pinagkakautangan ng loob. Ang taong naging dahilan kung bakit umasenso ang kumpanya mo sa loob ng 3 taon ay ang babaeng kinaladkad mo ang dangal at pinalayas mo sa ulan ng walang awa. Ang swerteng itinapon mo ay hindi na babalik sa iyo. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng elevator ay naging huling tuldok sa pag-asa ni Anton. Iniwan siyang tulala at nawawala sa sarili sa gitna ng mga taong dati ay tinatitingala niya. Lumabas si Anton sa naglalakihang pintuan ng De Leon Empire na parang isang taong nawalan ng sariling kaluluwa. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na parang jelly at ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang paglubog sa kumunoy. Hindi niya naririnig ang busina ng mga sasakyan o ang ingay ng mga taong nagmamadali sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang malamig at may awtoridad na boses ni Clara na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang babaeng tinawag niyang palamunin, ang babaeng itinuring niyang basura, ay ang mismong pundasyon ng lahat ng kanyang narating. Isang malupit na kabalintunaan ang sumasampal sa kanyang mukha. Ang bawat suit na isinuot niya, ang bawat papuring natanggap niya bilang isang matagumpay na negosyante ay dahil sa anino ng babaeng pinalayas niya sa gitna ng ulan. Napasandal siya sa isang poste ng ilaw, ang kanyang hininga ay gipit at ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sampal. Siya ay isang huwad, isang ilusyon na binuo ng pagmamahal ng isang reynang hindi niya pinahalagahan. Pagbalik niya sa opisina ng LA Corp, sinalubong siya ng kanyang chief accountant na may hawak na makapal na folder. Ang mukha ng matanda
ay puno ng takot at pag-aalala. Sir, tiningnan ko po ang lahat ng record ng ating mga silent investors sa nakalipas na 3 taon. Tama po ang hinala nyo. Lahat ng kumpanyang nagbigay sa atin ng puhunan ay mga shell companies na pag-aari ng De Leon Empire. At ngayon, lahat sila ay nagpadala na ng notice of withdrawal. Sir, wala na tayong natitirang budget kahit para sa sahod ng mga empleyado sa susunod na buwan. Binitawan ni Anton ang folder at ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang kumpanya. Napaupo siya sa kanyang swivel chair. Ang upuang dati ay puno ng kanyang kayabangan, ngunit ngayon ay tila isang trono ng tinik. Sa gitna ng kanyang pagtulala, biglang pumasok si Stella. Nakasuot ito ng bagong damit at may bitbit na mga mamahaling shopping bags. Ang bawat kalansing ng mga paper bags ay tila isang pang-uuyam sa sitwasyon ni Anton. Anton, look! I bought this jewelry on sale. Gagamitin ko ito para sa charity ball na dadaluhan natin next week. Oh, by the way, I used your name as a reference sa loan na kinuha ko para dito. Hindi ba't okay lang naman yun? Ang masayang sabi ni Stella habang ipinapakita ang isang makinang na kwintas. Hindi alam ni Stella na ang perang ginastos niya ay mula sa mga loan sharks na matagal nang naghihintay ng pagkakataon na makapaningil. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang tahimik at eksklusibong restaurant, nakaupo sina Clara at Gabriel. Ang liwanag ng mga kandila sa kanilang lamesa ay nagbibigay ng isang mainit at mapayapang pakiramdam. Walang ingay ng pag-aaway, walang sumbat, tanging ang tunog lamang ng mahinang musika sa paligid. Inabutan ni Gabriel si Clara ng isang plato ng paborito nitong ulam na inihanda ng may espesyal na pag-iingat. Kain ka na, Clara. Alam kong naging mahaba ang araw mo. Ang banayad na sabi ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay sandaling dumapo sa likod ng palad ni Clara bago ito muling bumitaw. Isang simpleng kilos ng pag-aalaga na nagpapatigil sa mundo ni Clara. Dahan-dahang kinuha ni Clara ang tinidor at tinikman ang pagkain. Napapikit siya nang malasahan ang tamang timpla nito. Sa bawat nguya, naaalala niya ang mga gabing kumakain siya ng tira-tirang pagkain sa kusina ni na Anton habang hinihintay itong umuwi. Ang kaibahan ng kanyang buhay noon at ngayon ay tila langit at lupa. Ang kapayapaang nararamdaman niya sa tabi ni Gabriel ay isang kayamanan na hindi kailanman kayang bayaran ng kahit anong halaga ng salapi. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang tunay na ngiti ng kaligayahan pagkatapos ng mahabang panahon. Ngunit ang katahimikan ni Clara ay mabilis na naputol nang makatanggap siya ng isang alert sa kanyang telepono. Ang tracker sa brooch ay gumagalaw na naman. Ngunit sa pagkakataong ito ay patungo sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Samantala, umuwi si Anton sa kanilang bahay na pagod at wasak. Ngunit bago pa man siya makapasok sa gate, bumungad sa kanya ang isang tanawing nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang kanilang malaking gate ay may nakadikit na pulang sticker mula sa bangko. May ilang mga lalaking nakauniporme na nagsisimulang maglabas ng mga kagamitan mula sa loob ng bahay. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Bahay ko ito. Ang sigaw ni Doña Carmen habang nakaluhod sa harapan ng gate, umiiyak at nakahawak sa laylayan ng damit ng isa sa mga sheriff. Ang kanyang dating marangyang buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang mukha ay puno ng dumi at luha. Ang mga kapitbahay ay nagsisimulang lumabas at magbulungan. Ang mga matang puno ng pangungutya ay nakatitig sa dating makapangyarihang pamilya. Sir, may warrant po kami. Foreclosed na po ang property na ito dahil sa hindi nyo pagbabayad ng loan sa loob ng 3 buwan. Kailangan nyo na pong umalis sa loob ng 1 oras. Ang malamig na pahayag ng opisyal. Nakatayo si Anton sa gitna ng kalsada, pinapanood ang pagguho ng kanyang tahanan habang ang malakas na iyak ni Doña Carmen ay tila isang sumpa na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Kasalanan mo ito, Anton. Kasalanan mo kung bakit tayo naging palaboy. Kung hindi mo pinakawalan si Clara,
Hindi sana tayo naghihirap ng ganito. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay sinasabayan ng marahas na paghampas ng kanyang mga kamay sa balikat ni Anton. Ang matanda ay tila nawawala na sa sariling bait habang nakaupo sila sa ibabaw ng kanilang mga maleta sa gilid ng kalsada. Ang kanyang dating maayos na ayos ay naging isang gulugulong hitsura at ang bawat luhang pumapatak sa kanyang mukha ay nag-iiwan ng bakas ng dumi. Hindi na mabilang ni Anton ang dami ng beses na sinisi siya ng kanyang ina mula nang ilabas sila ng mga sheriff sa kanilang bahay. Ang bawat sampal ng katotohanan ay mas masakit pa sa mga hampas ni Doña Carmen. Ang katotohanang pinili niya ang maling babae at itinapon ang tunay na kayamanan. Tumigil ka na, Mama. Hahanapin ko si Stella. Sigurado akong tutulungan niya tayo. Hindi niya ako pababayaan sa ganitong sitwasyon. Ang pabulong na sagot ni Anton, kahit na ang totoo ay nanginginig ang kanyang buong pagkatao sa takot. Kailangan niya ng isang kakampi, isang tao na magsasabing mahal pa rin siya kahit wala na siyang pera. Kailangan niyang maniwala na ang pag-ibig ni Stella ay totoo. Dahil kung hindi, wala na talagang natitira sa kanya. Tumayo si Anton at mabilis na naglakad patungo sa isang maliit na apartment na pinagdalhan niya kay Stella pansamantala. Ang bawat hakbang niya sa bangketa ay puno ng kaba. Nang marating niya ang pinto, hindi na siya kumatok at dahan-dahan itong binuksan. Ang bumungad sa kanya ay isang tanawing tila kumuha sa huling hininga ng kanyang pag-asa. Nakita niya si Stella na abalang-abala sa pag-iimpake ng 3 malalaking maleta. Ang kama ay puno ng mga mamahaling designer bags, mga alahas na binili ni Anton gamit ang pera ng kumpanya at mga damit na hindi pa man lang nagagamit. Ang mukha ni Stella ay walang bakas ng lungkot o pag-aalala. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa pagtiklop ng bawat mamahaling kagamitan. Stella, anong ginagawa mo? Bakit ka nag-iimpake? Ang nanginginig na tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na bata na natatakot maiwan sa dilim. Lumingon si Stella. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Isang mapait at mapang-uyam na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Nag-iimpake? Malamang, aalis na ako rito, Anton. Akala mo ba ay mananatili ako sa tabi mo ngayong wala ka ng kahit isang kusing? Tumingin ka sa paligid mo, Anton. Pulubi ka na. At hindi ako kailanman papayag na maging asawa ng isang talunang tulad mo. Pero ang anak natin, Stella, paano ang baby natin? Lumapit si Anton at pilit na hinawakan ang braso ni Stella. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Marahas na binawi ni Stella ang kanyang braso at itinulak si Anton palayo. Anak, nagpauto ka naman sa akin, Anton. Hindi ako buntis. Ginawa ko lang yun para mapilitan kang hiwalayan ang boring mong asawa at makuha ko ang lahat ng gusto ko sa pera mo. Pero ngayong wala ka ng pakinabang, bakit pa ako magtatagal? Ang bawat salita ni Stella ay parang mga latay na humihiwa sa natitirang piraso ng puso ni Anton. Ang katotohanang nabulag siya ng isang malaking kasinungalingan ay naging isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang diwa. Napaupo si Anton sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa dulo ng palda ni Stella. Tila nagmamakaawa para sa huling pagkakataon. Ito ang eksaktong posisyon ni Clara noong gabi ng kanilang paghihiwalay. Ngunit sa pagkakataong ito, si Anton ang nasa ilalim, dinudurog ng sarili niyang karma. Huwag, Stella. Huwag mo akong iwan. Mahal kita, ang pabulong na hiyaw ni Anton, habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang maruming mukha. Hindi man lang tinignan ni Stella ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Isinara niya ang kanyang huling maleta. Ang tunog ng zipper ay tila isang huling hatol sa kanilang relasyon. Don't touch me, Anton. You're disgusting. Hanapin mo na lang ang ex-wife mo. Baka sakaling maawa pa siya sa'yo.
Dahan-dahang tumayo si Stella, isinakbit ang kanyang mamahaling bag sa balikat at lumakad patungo sa pinto. Ngunit sa kanyang pagbukas ng pintuan, ang kanyang mapang-insultong ngiti ay biglang napalitan ng matinding takot. Sa labas ng pinto, nakatayo ang tatlong lalaking may malalaking katawan at may mga tattoo sa leeg. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na folder at ang kanilang mga mukha ay tila mga anino ng kamatayan. Sila ang mga loan sharks na matagal nang naghahanap kay Anton para sa utang na hindi na mababayaran. Ang tunog ng dahan-dahang pagkasa ng kanilang mga kamao ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway, isang hudyat na ang oras ng paniningil ay dumating na. Hindi niyo pwedeng kunin ang mga ito. Akin ang mga ito. Pinaghirapan ko ito. Ang matinis na hiyaw ni Stella habang pilit niyang niyayakap ang kanyang mga maleta. Ngunit ang kanyang mga boses ay tila mga huni lamang ng isang insekto sa pandinig ng tatlong lalaking may malalaking bulto sa harap niya. Ang pinakapuno ng mga lalaki ay lumapit at marahas na hinablot ang mga bag mula sa kamay ni Stella. Ang tunog ng pagkapunit ng tela ng kanyang mamahaling damit dahil sa lakas ng pagkakahablot ay tila ang tunog ng pagbagsak ng kanyang pangarap. Isa-isang binuksan ng mga lalaki ang mga maleta at inilabas ang mga alahas, mga bag, at ang brooch na ninakaw ni Stella mula sa kwarto ni Clara. Ang bawat makinang na bagay na kinuha nila ay tila kumukuha rin ng huling bakas ng ganda sa mukha ni Stella. Iniwan siyang nakasalampak sa maruming sahig ng pasilyo. Ang kanyang mga tuhod ay may gasgas at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Habang ang mga lalaki ay naglalakad palayo, dala ang lahat ng kanyang ninakaw. Wala siyang magawa, kundi ang umiyak ng walang boses sa gitna ng kadiliman. Samantala, sa isang malayong bahagi ng lungsod na hindi nararating ng liwanag ng mga subdivision, nakatira na sina Anton at Doña Carmen sa isang maliit at madilim na silid paupahan. Ang amoy ng kanal mula sa labas ay pumapasok sa loob ng kwarto at ang tanging liwanag ay mula sa isang bombilya na kanina pa kumukurap-kurap. Nakahiga ang matanda sa isang manipis na banig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig at gutom. Si Anton naman ay nakaupo sa sulok. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang ang pawis ay gumugulong sa kanyang maruming leeg. Ang bawat saglit ng katahimikan ay tila isang malupit na paalala ng bawat pagkaakamaling kanyang nagawa. Ang dating hari ng LA Corp ay isa na ngayong anino ng isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang kahangalan. Malayo sa dumi at pait ng buhay ni na Anton, sa loob ng pinakamataas na palapag ng De Leon Empire, nakatayo si Clara sa harap ng malawak na bintana. Pinapanood niya ang mga balita sa telebisyon tungkol sa tuluyang pag-collapse ng kumpanya ni Anton at ang pagkaka-freeze ng lahat ng assets nito. Walang nangiti sa kanyang mga labi. Walang galak sa kanyang mga mata. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na kapayapaan. Tila isang bagyo na sa wakas ay tumigil na sa pag-ungol. Ang bawat tagumpay niya ngayon ay hindi para saktan ng iba, kundi para patunayan sa kanyang sarili na siya ay buo na muli. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. May bitbit siyang isang maliit na tray na may 2 tasa ng mainit na kape. Ang bango ng brewed coffee ay tila isang gamot na nagpapakalma sa diwa ni Clara. Lumapit si Gabriel at tumayo sa tabi ng dalaga. Pinagmamasdan din ang nagniningning na mga ilaw ng lungsod. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Clara na nakapatong sa pasimano ng bintana. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang pangako na hinding-hindi na siya mag-iisa sa gitna ng ulan. Tapos na ang bagyo, Clara. Pwede ka nang magpahinga. Pwede ka nang huminga ng maluwag. Ang mahinahong bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na himig na nagpapawi sa lahat ng pagod ni Clara. Napapikit si Clara at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang amoy ng kanyang pabango na may halong amoy ng kalinisan at seguridad
ay nagpapanatag sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Clara na hindi niya kailangang maging malakas sa harap ng lahat. Sa piling ni Gabriel, siya ay maaaring maging isang babaeng nasasaktan, nagmamahal, at higit sa lahat, pinahahalagahan. Ang dahan-dahang pagpiga ni Gabriel sa kanyang kamay ay tila isang hudyat na ang kanyang puso ay nagsisimula nang gumaling mula sa mga sugat ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, isang dokumento sa ibabaw ng lamesa ni Clara ang tila naghihintay na mabasa. Ito ang listahan ng mga huling ari-arian na naiwan sa pangalan ng pamilya ni Anton. Isang lihim na nakatago sa likod ng mga legal na papel, ang malapit ng mabunyag, isang huling alak na hindi alam ni Anton na hawak na pala ni Clara. Habang ang gabi ay lumalalim, ang bawat bituin sa langit ay tila nagiging saksi sa muling pagkabuo ng isang pusong minsan nang dinurog. Ngunit hanggang kailan mananatiling tahimik ang nakaraan bago ito muling kumatok sa pintuan ng bagong buhay ni Clara? Bakit ko itinapon ang kaisa-isang bituin na nagbibigay ng liwanag sa madilim kong mundo? Ang pabulong na tanong ni Anton sa kanyang sarili habang ang bawat hakbang niya sa kalsada ay tila isang paghila sa isang mabigat na kadena ng pagsisisi. Ang amoy ng alak mula sa kanyang hininga ay humahalo sa amoy ng basang aspalto at usok ng lungsod. Ang bawat kanto na kanyang nadadaanan ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing umuuwi siyang pagod. Ngunit laging may naghihintay na mainit na hapunan sa lamesa. Naaalala niya ang mukha ni Clara, ang mahinahon nitong nangiti sa kabila ng kanyang pagsusungit, ang pag-aayos nito ng kanyang sapatos, at ang bawat baso ng tubig na iniabot nito sa kanya ng may buong pagmamahal. Ngunit sa bawat alaala, sumasabay ang hapdi ng katotohanang siya mismo ang bumasag sa pusong yon ng walang habag. Ang pait ng kanyang pagsisisi ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Pinapatay ang bawat hibla ng kanyang pag-asa. Huminto ang isang marangyang puting sasakyan sa tapat ng isang mamahaling restaurant, hindi kalayuan sa kinatatayuan ni Anton. Dahan-dahang bumukas ang pinto at mula sa loob ay bumaba ang isang babaeng tila kinuha ang lahat ng liwanag sa paligid. Si Clara, nakasuot siya ng isang mahabang asul na bestida na tila sumasalamin sa kalmado at malalim na dagat. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng grasya at dignidad, isang malayong-malayo na imahe mula sa babaeng laging may batik ng uling sa mukha noon sa kanilang kusina. Naramdaman ni Anton ang biglang pagtigil ng pintig ng kanyang puso nang makita si Gabriel na bumaba rin mula sa sasakyan at mabilis na tumabi kay Clara. Ang dahan-dahang pag-alalay ni Gabriel sa siko ni Clara ay tila isang sampal sa mukha ni Anton. Nakita niya kung paano ngumiti si Clara kay Gabriel. Isang ngiting puno ng tiwala at kislap. Isang ngiting matagal na niyang ipinagkait sa kanyang asawa dahil sa kanyang sariling kasakiman. Ang bawat sulyap ng dalawa sa isa't isa ay nagpaparamdam kay Anton kung gaano na siya kalayo sa buhay ni Clara, na siya ay isa na lamang aninong hindi na karapat-dapat na tignan pa. Isang hibla ng buhok ni Clara ang bahagyang umihip sa kanyang mukha dahil sa hangin, at nakita ni Anton kung paano ito dahan-dahang inayos ni Gabriel gamit ang kanyang mga daliri. Ang kilos na yon ay napakabagal, napakatamis, at puno ng respeto. Napapikit si Anton sa matinding hapdi. Naaalala niya kung paano niya itinutulak palayo si Clara tuwing susubukan nitong haplusin ang kanyang mukha. Naaalala niya ang bawat pagkakataon na pinagmukha niyang tanga ang babaeng nag-iisa lang na tunay na nagmahal sa kanya. Ang bawat segundo ng pagpapakita ng pagmamahal ni Gabriel kay Clara ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa natitirang piraso ng kanyang pride. Tumingin si Anton sa kanyang sariling mga kamay, marumi, nanginginig, at puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho sa kung ano-anong raket para lamang may makain sila ng kanyang ina.
Naalala niya kung paano maingat na tinatanggalan ni Clara ng tinik ang isda. Para sa kanya noon, tinitiyak na hindi siya mahihirapan sa pagkain. Ang bawat maliliit na sakripisyo ni Clara ay tila nagniningning na ngayon sa kanyang isipan, mga bagay na itinuring niyang normal noon, ngunit ngayon ay napatunayan niyang ito pala ang tunay na kayamanan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puro pagpapasya ng yaman, ay ngayon ay wala ng hawak kundi ang dumi ng kanyang sariling pagkakamali. Hindi na nakapagpigil si Anton. Ang bao ng emosyon sa kanyang dibdib ay tila sasabog na. Sa gitna ng dahan-dahang pagbuhusos ng ulan, tumakbo siya patungo sa kinaroroonan ni Clara at Gabriel. Ang tunog ng kanyang sapatos na humahampas sa basang kalsada ay tila isang desperadong ritmo ng isang taong nalulunod. Huminto siya sa gitna ng daan. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa na at ang kanyang mga luha ay sumasama na sa agos ng tubig sa kanyang mukha. Clara! Ang hiyaw ni Anton. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pighati. Ang bawat hibla ng kanyang lalamunan ay tila mapuputol sa tindi ng sakit. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa matigas at malamig na kalsada. Doon, sa harap ng lahat, sa harap ng babaeng kanyang sinira, si Anton Luke ay lumuhod nang walang anumang natitirang dangal. Ang kanyang pagsisigaw ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ulan, isang desperadong panawagan mula sa isang lalaking huli na ang lahat para sa isang pagkakataon. Clara, patawarin mo ako. Clara! Gumapang si Anton sa basang semento. Ang kanyang mga kamay ay humahaplos sa maruming tubig ng kalsada habang pilit niyang inaabot ang kinaroroonan ni Clara. Ang bawat paghikbi niya ay sinasabayan ng panginginig ng kanyang buong katawan, isang imahe ng isang lalaking tuluyan nang nilamon ng kanyang sariling pagsisisi. Ang kanyang mamahaling suit na dati ay simbolo ng kanyang kayabangan ay punong-puno na ngayon ng putik at dumi, tila sumasalamin sa kasalukuyang estado ng kanyang kaluluwa. Clara, please! Makinig ka sa akin. Nabulag lang ako, Clara. Niloko ako ni Stella, ninakaw niya ang lahat sa akin. Ang pagsusumamo ni Anton, ang kanyang boses ay paos at halos hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan. Patawarin mo ako. Mahal ko. Bumalik ka na sa akin. Pangako. Babawi ako. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat muli sa'yo. Nanatiling nakatayo si Clara. Hindi gumagalaw at tila isang estatwa ng yelo sa gitna ng bumubuhos na ulan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Anton, ngunit wala ng puot o galit na mababanaag doon. Tanging isang malalim na distansya at isang uri ng awa na ibinibigay sa isang estranghero ang makikita sa kanyang mga mata. Para kay Clara, ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi na ang asawang minahal niya ng tapat. Siya ay isa na lamang anino ng isang masamang kahapon na hindi na niya gustong balikan. Naramdaman ni Clara ang dahan-dahang paglapit ni Gabriel sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang ni Gabriel ay puno ng proteksyon at ang marahang paghawak nito sa kanyang bewang ay tila isang pader na humaharang sa anumang sakit na balak pang ibato ni Anton. Hindi nagsalita si Gabriel, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang iparamdam kay Anton kung gaano nakalayo ang kinalalagyan ni Clara ngayon. Si Gabriel ay ang liwanag, habang si Anton ay ang dilim na pilit nang nilalamon ng gabi. Mr. Luke, ang boses ni Clara ay lumabas na kasing lamig ng hanging dala ng ulan. Ang babaeng pinagsilbihan ka ng 3 taon, ang babaeng tiniis ang lahat ng mura at sipa niyo ng ina mo, ang babaeng namatay sa loob ng kusina ng bahay na yon, ay wala na. Hindi mo na siya makikita kahit gaano ka pa lumuhod sa harap ko. Hindi, Clara. Huwag mong sabihin yan. Alam kong mahal mo pa ako. Ang hiyaw ni Anton habang pilit niyang inaabot ang laylayan ng damit ni Clara. Ang kanyang mga daliri ay marumi at nanginginig. Tila isang desperadong pagtatangka
na kumapit sa huling piraso ng kanyang buhay. Ngunit bago pa man dumampi ang mga daliri ni Anton sa kanyang damit, mabilis na humakbang si Clara palayo. Ang tunog ng kanyang mga heels sa semento ay tila isang huling hatol na nagpapatigil sa mundo ni Anton. Tiningnan siya ni Clara sa huling pagkakataon, isang tingin na walang bahid ng emosyon. Hindi ko kailangan ng basurang itinapon ko na, Anton. Ang kapatawarang hinihingi mo ay hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. At huli na ang lahat para doon. Tumalikod na si Clara at kasabay ng pag-alalay ni Gabriel, naglakad sila patungo sa naghihintay na sasakyan. Hindi man lang lumingon si Clara kahit isang beses, kahit na marinig niya ang malakas at desperadong iyak ni Anton na tila isang hayop na nasasaktan. Ang bawat hakbang ni Clara palayo ay isang hakbang patungo sa kanyang ganap na kalayaan, habang si Anton ay naiwan sa gitna ng kalsada, mag-isa, basang-basa at durog na durog. Habang papaalis ang sasakyan ni na Clara, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang punuin ang paligid. 2 sasakyan ng mga awtoridad ang huminto sa harap ni Anton. Bumaba ang mga opisyal na may hawak na warrant of arrest para sa mga kasong estafa at falsification of documents na isinampa ng mga investors na na-scam ni Anton. Mr. Anton Luke, you are under arrest. Ang malamig na pahayag ng pulis, ang tunog ng malamig na bakal ng posas na pumuputol sa kanyang huling pagkakataon na makalapit kay Clara, ay naging huling tunog na narinig ni Anton bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman ng gabi. Nakatitig si Anton sa malamig at kulay abong dingding ng kanyang selda. Ang bawat guhit sa pader ay tila isang bilang ng mga araw na nasayang sa kanyang buhay. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na tunog ng pagtulo ng tubig mula sa sirang gripo sa dulo ng pasilyo, isang ritmo na tila nanunukso sa kanyang nag-iisang kaisipan. Wala ng mga mamahaling suit, wala ng mga tauhang yumuyukod sa kanya, at wala ng kumpanyang nagdadala ng kanyang pangalan. Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng kulungan ay punong-puno ng mga alaala ni Clara. Ang kanyang asawang hindi niya pinahalagahan. Ang babaeng ngayon ay isa ng nagniningning na bituin na hinding-hindi na niya maaabot. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng mukha ni Clara, hindi ang sugatang mukha noon, kundi ang mukhang puno ng tagumpay na huling nakita niya sa ilalim ng ulan, sa labas ng madilim na kulungang iyon. Sa isang maliit at maingay na karinderya sa tabi ng palengke, makikita ang isang matandang babae na halos hindi na maikilos ang kanyang mga kamay sa pagod. Si Doña Carmen, ang kanyang dating makinis at mapuputing kamay, ay punong-puno na ngayon ng mga sugat at kalyo mula sa maghapong paghuhugas ng malalaking palayok at maruruming pinggan. Ang bawat malakas na sigaw ng may-ari ng karinderya ay tila isang latay sa kanyang natitirang pride. Bilisan mo riyan, matanda. Ang dami pang nakatambak na hugasin. Kung hindi ka kikilos ng mabilis, wala kang kakainin ngayong gabi. Ang boses ng kanyang amo ay puno ng pag-alipusta. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Carmen habang muli siyang sumasaw-saw sa malamig at mamantikang tubig. Naaalala niya ang bawat beses na sinigawan at minaltrato niya si Clara dahil lamang sa isang maliit na dumi sa plato. Ang bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay sumasama sa tubig ng kanyang hugasin, isang mapait na paalala na ang bawat sakit na ibinigay niya sa kanyang dating manugang ay bumabalik na ngayon sa kanya ng makasampu ng higit. Ang buhay na dati ay puno ng kasilawan ay naging isang walang katapusang siklo ng hirap at pangungutya. Samantala, sa isang madilim at masikip na iskinita sa kabilang dako ng lungsod, nagtatago si Stella sa likod ng mga tumpok ng basura. Ang kanyang dating magandang mukha ay tila naging isang anino na lamang, puno ng takot at puyat. Ang bawat tunog ng yapak ng tao o ang paghaging ng sasakyan ay nagpapatalon sa kanyang puso, sa takot na
Baka ang mga naniningil ng utang na muli siyang matagpuan. Nawala ang lahat ng kanyang ninakaw, nawala ang kanyang kagandahan, at nawala ang lahat ng taong akala niya ay kanyang mga kaibigan. Siya ay mag-isa, nagugutom, at nabubuhay sa bawat segundong puno ng pagsisisi at takot. Ang buhay na binuo niya sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Iniwan siyang walang anuman kundi ang dumi ng kalsada. Malayo sa lahat ng dusa at pait na ito, sa loob ng kanyang maliit ngunit napakagandang opisina, nakaupo si Clara. Hawak niya ang isang panulat, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa isang divorce paper. Inilagay niya ang kanyang lagda sa isang dokumento na nagsasaad ng pagbili sa lumang bahay ni na Anton. Ang bahay kung saan siya nasaktan, ang bahay kung saan siya naging alipin. Ngunit hindi niya ito binili upang balikan ang nakaraan. Ipaayos ang buong bahay. Gusto kong maging isang orphanage ito para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Gusto kong ang bawat sulok ng bahay na yon na dating puno ng lungkot ay mapuno ng tawa at pag-asa ng mga bata. Ang mahinahong utos ni Clara sa kanyang sekretarya. Ang bawat salita ni Clara ay puno ng kapayapaan at paghilom. Ang kanyang paghihiganti ay hindi ang pagpabagsak sa iba, kundi ang pagbuo ng isang bagay na kapaki-pakinabang mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Sa bawat desisyon na kanyang ginagawa, nararamdaman ni Clara ang unti-unting pagkabuo ng kanyang sariling pagkatao. Matapos ang trabaho, tumayo si Clara at lumapit sa bintana. Ang nagniningning na mga ilaw ng lungsod ay tila nagdiriwang para sa kanya. Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isip habang pinagmamasdan ng gabi. Handa na ba siyang harapin ang kinabukasan nang wala ng anumang bakas ng kahapon, lalo na ngayong si Gabriel ay palaging nasa kanyang tabi, naghihintay na buuin ang isang bagong mundo para sa kanilang dalawa? Hindi lahat ng regalong ibinibigay ay may kalakip na tanikala, Clara. Minsan, ang tanging hangad ng nagbibigay ay makita kang muling nakangiti nang walang alinlangan. Ang boses ni Gabriel ay tila isang malambot na bulong ng hangin sa gitna ng katahimikan ng isang malawak at luntiang hardin. Dinala ni Gabriel si Clara sa isang lugar na malayo sa ingay ng lungsod at sa mga alaala ng semento at usok. Dito, ang tanging maririnig ay ang dahan-dahang paghampas ng mga dahon sa isa't isa at ang malayo, ngunit payapang huni ng mga ibon na nagbabadya ng dapit hapon. Ang amoy ng sariwang damo at ang halimuyak ng mga ligaw na bulaklak ay pumupuno sa bawat hininga ni Clara. Tila nililinis ang kanyang baga mula sa alikabok ng nakaraan. Tumayo si Gabriel sa harap ni Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng katapatan na hindi pa kailanman nakita ng dalaga sa buong buhay niya. Dahan-dahan niyang inabot ang isang kumikinang na susi sa palad ni Clara. Ipinagawa ko ang bahay na ito para sa'yo. Hindi ito tulad ng dati mong tinitirhan. Ang bawat sulok nito ay binuo ng may paggalang at kapayapaan. Walang magdidikta sa'yo rito, Clara. Ito ang iyong santuwaryo. Napatitig si Clara sa malamig na bakal ng susi sa kanyang kamay. Nararamdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang uri ng bigat na ngayon lamang lumuluwag sa kanyang dibdib. Sa loob ng 3 taon, ang bawat barya o pagkain na ibinibigay sa kanya ay laging may kapalit na sumbat at pagpapakababa. Ngunit sa harap ni Gabriel, nararamdaman niya na siya ay sapat na, hindi dahil sa kanyang yaman o sa kanyang ganda, kundi dahil sa kung sino siya bilang isang tao. Ang katotohanang may taong nagbibigay sa kanya nang walang hinihinging kapalit ay isang gamot na tuluyang nagpapahilom sa kanyang sugatang puso. Bakit, Gabriel? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Ang pabulong na tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng nagbabadyang pag-iyak. Lumapit si Gabriel at gamit ang kanyang malambot na mga daliri. Dahan-dahang pinunusan ang isang luhang gumulong sa pisngi ni Clara. Dahil matagal na kitang pinagmamasdan mula sa malayo, Clara,
Nakita ko ang bawat sakripisyo mo at ang bawat sakit na tiniis mo. At sa bawat sandaling yon, ang tanging hiling ko lang ay sana ako na lang ang nasa tabi mo para protektahan ka. Hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa iyo ngayon. Hindi dahil kailangan mo ako, kundi dahil gusto kong maging bahagi ng iyong kapayapaan. Hinawakan ni Gabriel ang mukha ni Clara at marahan niyang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ng dalaga. Ang halik na yon ay napakabagal at puno ng respeto. Isang pagbabasbas na tila nagtatanggal ng lahat ng dumi at sakit na iniwan ng nakaraan. Sa bawat segundo ng kanilang paglalapit, nararamdaman ni Clara ang bilis ng tibok ng puso ni Gabriel. Isang tibok na tila isang martsa ng seguridad at tunay na pag-ibig. Yumakap ng mahigpit si Clara, isinandal ang kanyang mukha sa malapad na dibdib ni Gabriel at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang bawat hibla ng kanyang pag-aalangan ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang mainit at matibay na pundasyon ng pag-asa. Sa gitna ng harding iyon, habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang lumulubog, natagpuan ni Clara ang tunay na kahulugan ng tahanan. Hindi ito isang gusali, kundi ang bisig ng isang taong marunong rumespeto at magmahal ng tapat. Ngunit sa gitna ng kanilang matamis na sandali, isang anino mula sa nakaraan ang tila gumagapang pa rin. Sa ibabaw ng lamesa sa opisina ni Clara, may isang selyadong sobre na naghihintay na mabuksan. Isang huling liham mula sa isang taong hindi na dapat bahagi ng kanyang mundo. Isang liham na magsusubok kung gaano na nga ba talaga katibay ang pader na itinayo ni Clara laban sa kanyang kahapon. Ang nakaraan ay isang aninong pilit kang hinahabol, ngunit wala itong kapangyarihan kung hindi mo bibigyan ng liwanag. Dahan-dahang lumapit si Clara sa kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa puting sobre na tila isang banyagang bagay sa gitna ng kanyang maayos na kagamitan. Ang sulat kamay sa labas nito ay pamilyar. Mga letrang minsan ay naghatid sa kanya ng kilig. Ngunit ngayon ay nagbibigay na lamang ng isang malamig na pakiramdam ng distansya. Alam niyang mula ito sa selda ni Anton, isang huling pagtatangka ng isang lalaking nagnanais na kuhanin muli ang kanyang atensyon. Umupo si Clara at sa loob ng ilang sandali, pinagmasdan niya ang selyo ng sobre. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng mga alaala na tila gustong kumawala mula sa loob ng papel. Gamit ang isang letter opener, dahan-dahan niyang hinati ang itaas na bahagi ng sobre. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang huling pag-ungol ng kanyang kahapon. Binasa ni Clara ang bawat salitang isinulat ni Anton. Punong-puno ang papel ng mga salitang patawad, pagsisisi, at pag-ibig. Isinasalaysay ni Anton kung gaano kahirap ang buhay sa loob ng kulungan, kung paano siya gabi-gabing binabangungot ng mukha ni Clara, at kung paano niya napagtanto na ang lahat ng kanyang tinatamasa noon ay dahil lamang sa kabutihan ng babaeng kanyang sinira. Ang bawat pangungusap ay tila isang pagluhod sa papel, isang desperadong pagsisikap na humingi ng isa pang pagkakataon. Ngunit habang binabasa ni Clara ang bawat salita, wala siyang naramdamang hapdi sa kanyang puso. Walang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata at walang galit na nag-alab sa kanyang dibdib. Sa halip, ang tanging naramdaman niya ay isang malalim at payapang kawalan ng pakialam. Ang lalaking sumulat ng liham na ito ay tila isang estranghero na nagkukwento ng isang buhay na hindi na niya kinabibilangan. Ang pait na matagal niyang dinala ay tuluyan na palang natunaw. Naiwan lamang ang isang babaeng malaya at buo na muli. Dahan-dahang tumayo si Clara at lumapit sa shredder sa gilid ng kanyang lamesa. Inilagay niya ang liham sa bibig ng makina. Ang tunog ng pagkapunit ng papel sa maliliit na piraso ay naging isang himig ng kanyang ganap na paglaya. Ang bawat salita ng pagsisisi ni Anton ay naging mga hibla na lamang ng basura
hindi na karapat-dapat pang itago o pag-isipan. Clara, handa ka na bang umalis? Ang mahinahong boses ni Gabriel mula sa pintuan ay nagpatingala sa dalaga. Lumingon si Clara at ngumiti ng buong ningning. Oo, Gabriel, handa na ako. May tinapos lang akong basura mula sa kahapon. Lumapit si Gabriel at kinuha ang bag ni Clara. Ang kanyang kamay ay marahang dumampi sa balikat ng dalaga bilang suporta. Magkasama silang lumabas ng opisina, ang kanilang mga hakbang ay sabay at matatag, patungo sa isang bagong misyon na malayo sa sakit ng nakaraan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa site kung saan ipinapatayo ang orphanage, ang dating bahay ni na Anton. Ang mga pader na dati ay madilim at puno ng lungkot, ay napintahan na ngayon ng kulay puti at dilaw, nagbibigay ng liwanag at sigla. Ang mga bakuran na dati ay masukal, ay puno na ngayon ng mga playground at mga halamang namumulaklak. Habang naglalakad si Clara sa gitna ng hardin, isang maliit na batang babae ang biglang tumakbo patungo sa kanya. Ang bata ay may suot na simpleng bestida at may mga mata na puno ng kislap. Yumakap ang bata sa mga binti ni Clara. Ang kanyang maliit na mukha ay nakatingala ng may malawak na ngiti. Mama Clara! Mama Clara! Tignan mo po ang drawing ko! Ang masayang sigaw ng bata. Napatigil si Clara. Ang kanyang puso ay tila hinaplos ng isang napakagandang damdamin. Lumuhod siya upang kapantayan ang bata at niyakap ito ng mahigpit. Sa bawat tawa ng bata, naramdaman ni Clara ang tunay na katarungan. Hindi ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang kakayahan niyang magbigay ng pagmamahal sa iba mula sa kanyang sariling paghilom. Tumingin si Clara sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sinag ng araw. Ang bawat sugat ng kahapon ay naging isang magandang peklat na nagpapaalala sa kanyang lakas. At sa tabi niya, si Gabriel ay nakatingin sa kanya nang may buong pagmamalaki. Alam na ang reyna ay tuluyan na ngang nakabalik sa kanyang trono. Nakatayo si Clara sa likod ng malaking telon. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakahawak sa tela ng kanyang mamahaling gown na kulay ginto. Ang bawat hininga niya ay malalim at puno ng kapanatagan. Naririnig niya ang mahinang bulungan ng daan-daang tao sa kabilang panig ng entablado, mga negosyante, mga pilantropo, at mga mamamahayag na naghihintay sa kanyang paglabas. Sa loob ng silid na yon, ang bango ng mga sariwang rosas at ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila isang malayo at malabong mundo mula sa maliit at madilim na kusinang pinagmulan niya 3 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang bumukas ang telon at sinalubong si Clara ng nakakasilaw na liwanag ng mga spotlight. Ang tunog ng sabay-sabay na paghampas ng mga palad ng mga tao ay pumuno sa buong bulwagan. Isang masigabong palakpakan na tila isang awit ng pagkilala sa kanyang tagumpay. Naglakad siya patungo sa podium ng may taas noong dignidad. Ang bawat hakbang ng kanyang mga takong sa sahig ay naghahatid ng tunog ng awtoridad at kumpiyansa. Wala na ang babaeng nakayuko. Wala na ang babaeng laging humihingi ng paumanhin para sa kanyang pag-iral. Ang bawat isa sa atin ay dumadaan sa sarili nating bagyo. Ang boses ni Clara ay malinaw at buo. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid sa tulong ng mga speaker. May mga bagyong sisira sa ating mga tahanan at may mga bagyong dudurog sa ating mga puso. Ngunit natutunan ko na ang bagyo ay hindi dumarating upang tayo ay sirain, kundi upang linisin ang ating daraanan at ituro sa atin kung gaano tayo katatag. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa gintong hawak natin, kundi sa tapang nating bumangon mula sa pagkawasak at piliing mahalin muli ang ating sarili. Habang nagsasalita, isang mabilis na gunita ang dumaan sa isip ni Clara. Nakita niya ang kanyang dating sarili, isang babaeng nakaluhod sa sahig ng kusina. Umiiyak habang pinupunasan ang natapong sabaw.
habang nilalait ng asawa at biyenan. Ngunit ang gunitang yon ay tila isang lumang pelikula na wala ng kulay. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na hawak ang mic. Mga kamay na ngayon ay nagpapatakbo ng isang imperyo at nagbibigay ng pag-asa sa libu-libong tao. Ang kaibahan ng kanyang kahapon at ngayon ay tila isang mahimalang paglipad mula sa putik patungo sa mga bituin. Sa unang hilera ng mga upuan, nakita ni Clara si Gabriel. Nakasuot ito ng isang formal na tuksido at ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa dalaga ng may buong pagmamalaki at walang hanggang pag-ibig. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang kumpirmasyon kay Gabriel na ang babaeng palihim niyang inalagaan sa loob ng maraming taon ay tuluyan na ngang naging isang reyna. Isang tipid na ngiti ang ibinigay ni Gabriel, isang lihim na komunikasyon ng dalawang pusong nagkakaunawaan ng higit pa sa anumang salita. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim at malamig na selda, nakaupo si Anton sa sahig habang nakasandal sa pader. Ang tanging kasama niya ay ang isang maliit at lumang radyo na naglalabas ng balita tungkol sa Woman of the Year Award ni Clara de Leon. Ang bawat papuri sa radyo tungkol sa talino at kabutihan ni Clara ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa puso ni Anton. Ang tunog ng kanyang sariling paghikbi ay ang tanging sumasagot sa ingay ng radyo. Pinanood ni Anton ang anino ng mga rehas sa sahig. Iniisip ang buhay na sana ay kanya pa ring tinatamasa kung hindi lang siya nabulag ng sariling kasakiman. Ang bawat tagumpay ni Clara ay isang paalala ng bawat pagkakataong itinapon niya. Siya ay naiwang mag-isa sa dilim habang ang babaeng itinaboy niya ay nagniningning na sa tuktok ng mundo. Matapos ang talumpati, bumaba si Clara sa entablado at agad siyang sinalubong ni Gabriel. Sa gitna ng maraming tao at nang nagkikislap ang mga flash ng kamera, kinindatan ni Clara si Gabriel, isang maliit at makulit na kilos na nagpapakitang sa kabila ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang puso ay nananatiling payapa at puno ng kagalakan. Tumayo si Clara sa balkonahe ng bulwagan, malayo sa ingay ng selebrasyon. Tumingala siya sa malawak na kalangitan na puno ng nagniningning na mga bituin. Isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa kanyang mga labi. Nagpapasalamat siya sa bawat patak ng ulan, sa bawat mura, at sa bawat sakit. Dahil kung hindi dahil sa mga unos na yon, hindi niya matatagpuan ang sikat ng araw na ngayon ay bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang reyna ay wala lamang sa kanyang trono. Ang reyna ay sa wakas ay malaya na. Ang bawat dapit hapon ay hindi na nagdadala ng takot o bigat sa dibdib ni Clara. Sa halip, ang unti-unting paglubog ng araw sa abot-tanaw ay tila isang malambot na kumot na nagpapalubog sa kanya sa isang mahimbing at payapang kaisipan. Nakaupo siya sa malawak na veranda ng kanyang bagong tahanan. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Ang usok mula sa tasa ay dahan-dahang sumasama sa hanging amoy dagat. Isang banayad na sayaw ng katahimikan na tila nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng ingay ng nakaraan ay tuluyan ng napawi. Tiningnan ni Clara ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga sugat mula sa matatalim na salita ni Doña Carmen at wala na ang panginginig na dulot ng panlalamig ni Anton. Ang bawat guhit sa kanyang palad ay nagpapakita na ngayon ng isang babaeng marunong lumaban at marunong magpahalaga sa sarili. Hindi na siya ang Clara na nagmamakaawa para sa isang pirasong atensyon. Siya na ang Clara na nagbibigay ng liwanag sa sarili niyang buhay. Sa malapit na bakuran, naririnig ang tawanan ng mga bata mula sa orphanage na kanyang itinayo. Ang dating bahay ng pighati ay naging isang dambana ng kagalakan. Ang bawat takbo at laro ng mga bata sa damuhan ay tila mga nota ng isang bagong awit na pumalit sa mga hikbi na dati ay nakakulong sa mga pader na yon. Ang katarungan para kay Clara ay hindi natatapos sa pagpapakulong kay Anton o sa pagbagsak ng kumpanya nito. Ang tunay na katarungan ay ang makita ang bunga ng kanyang paghihirap na nagbibigay ng pag-asa sa iba.
Lumapit si Gabriel mula sa likuran at dahan-dahang ipinatong ang isang makapal na shawl sa balikat ni Clara. Ang haplos ng tela at ang init ng presensya ni Gabriel ay sapat na upang maramdaman ni Clara ang ganap na seguridad. Walang kailangang sabihin dahil ang bawat sulyap at bawat buntong hininga nila ay punong-puno ng pag-unawa. Sa piling ni Gabriel, natutunan ni Clara na ang pag-ibig ay hindi isang sakripisyo na nakakaubos, kundi isang ugnayan na nakakabuo at nagpapalakas. Kumusta na nga ba ang mga anino ng kanyang kahapon? Si Anton ay nananatili sa loob ng rehas, binubuno ang bawat araw sa ilalim ng bigat ng sariling pagsisisi. Si Doña Carmen naman ay uent-unti nang natututong yumukod sa tadhana, namumuhay sa isang maliit na kwarto na malayo sa karangyaan, habang ang bawat paghuhugas niya ng plato ay nagpapaalala sa kanya ng manugang na itinaboy niya. At si Stella? Siya ay naging isang estranghero sa sarili niyang lungsod, nagtatago sa bawat sulok dahil sa takot sa mga taong kanyang niloko. Ngunit para kay Clara, ang mga ito ay wala ng halaga. Hindi na siya lilingon pa. Napatawad na ba ni Clara si Anton? Ang sagot ay hindi sa paraang babalik siya, kundi sa paraang pinalaya na niya ang kanyang sarili mula sa galit. Pinatawad niya ang kanyang sariling katangahan noon at iyon ang naging susi upang hindi na siya muling maging bilanggo ng nakaraan. Ang kanyang kapayapaan ay hindi na nakasalalay sa kung anong gawin o sabihin ng iba. Siya ay buo na, sapat at maligaya. Ang mahalagang aral na iniwan ng kanyang kwento sa bawat pusong nakikinig ay simple ngunit napakamakapangyarihan. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng kung paano ka tratuhin ng ibang tao. Ang iyong tunay na yaman ay nasa loob mo at ang iyong kagandahan ay nagniningning lamang kapag natutunan mo ng talikuran ang mga taong hindi nakikita ang iyong ningning. Huwag matakot na lumakad sa ulan dahil ang bawat patak nito ay paglilinis lamang bago ang pagsikat ng iyong pinakamaliwanag na araw. Habang ang gabi ay tuluyang bumabalot sa mundo, pumasok sina Clara at Gabriel sa loob ng bahay, magkahawak kamay at handang harapin ang bawat bukas ng may ngiti. Ang kwento ni Clara de Leon ay hindi na isang trahedya ng isang api-apihang asawa, kundi isang epiko ng isang reynang natutong bumuo ng sarili niyang kaharian mula sa mga durog na pangarap.